lang. Ganon katindi. Ayan oh, tingnan nyo. Oh, tingnan nyo po. Ito, wala pa. Tuyong tuyo. Hanggang dito lang yung nabasa oh. Habang wala pang tao mga ka-farmer, tayo ay mag-iikot. Yung karamay hindi ko pa natitikman ito, pero nagbunga na po yan. Ayan, may bunga na naman. Ikot po tayo. Ayan, may bunga na naman siya. Masarap daw dito, sukang Iloko, ibababad mo siya. Ayan, si karamay. Tapos ay may pinaano pala ako. Ayan, nabubuhay na naman pala yung sampalukan mga ka-farmer. Ayan, maganda po ito. Napakapait niyan, pero maganda yan. Ayan o, tingnan nyo naman yung ating avocado. Actually, marami po tayong itatanim pa na avocado mga ka-farmer. Ito cardinal. So maghahanap pa tayo ng evergreen na variety. Tapos yung Hass, ay negative tayo sa Hass. Nag-search po ako, hindi talaga kaya niya yung temperature dito sa Pilipinas. Ang pinaka perfect daw na temperature sa kanya is nasa 25 degrees Celsius. So may kalamigan ng kaunti. Pero itong mga cardinal, ayan, mayroon naman pong talagang ito yung pang Pilipinas talaga. Tapos yung evergreen, yan, shoutout pala kay Tita Ligaya. Evergreen mga farmer ay mag-aano din tayo. So mukhang tayo ay suswertihin naman sa avocado. Basta tututukan lang talaga mga farmer. Didiligan pag tag-araw. Talagang yan ang pinaka ayaw niya. Kasi kahit yung malaki doon ay hindi kinakaya. Nakalilim na yun hindi kinakaya po yung sobrang init. So ngayon tayo ay tatanim pa ng mga ilang piraso. Siguro ang kukuha ako ng doon sa may, gusto ko sa may bahay din magtanim ng avocado doon kasi ang gandang tingnan pag maraming bunga. Pinakita ko nga kay Bebe, sabi ko, Bebe, mo kailan kaya magkakaroon ng ganito? Sabi niya, ang ganda. Bumili ka ng malaki na, sabi. Meron kasi nabibili drum size na kaya lang medyo mahal po yun. So ayun, ito naman ilang years lang naman po yan, ihintay natin. Ito, tingnan nyo, tsaga-tsaga lang tayo. Basta yun, alaga sa fertilizer. Pansin nyo naman pong nadiligan niya nung summer. Alam nyo, ayun kitang kita naman po maraming nabuhay sa gilid niya. So ibig sabihin, ito nadiligan. Ito dahil medyo malayo, medyo napabayaan ng kaunti, pero hahabol naman yan mga farmer. So ang importante, ayan na, naglalabasan na uli. So yan po yung ngayon yung mga kahapon nagtingin-tingin ako, sabi ko babala ko sana mag-replant ng niyog. Alam niyo naman sumisikip na po dito yung mga natin, medyo sumisikip na. Re-replant po tayo ng nyog sana. Kaya lang sabi ko wag na, avocado na lang ilagay doon. Yan naman pong grafted, hindi naman lalaki ng husto yan. So pwede naman yan dito sa gilid. Total ang layo naman na, di ba? So pwede tayo diyan. Binilang ko mga 3 dito, pwede tayo. Dito pwede pa nga ayan sa may likod na yan. Titingnan natin muna. Dito wag na muna siguro mga farmer. So ang ko kasi fruit bearing ang ilalagay natin, rambutan. Yan yung mga suha pa sana kung makakapag pa tayo, di ba? May dalawa tayong duhat na giant doon sa gilid. Tapos yun nga yung mga papaya, yung mga short term lang naman kasi yung papaya pero yung long term na itatanim, yun ang mag-aganda kasi talagang maanuhan. Ang dami ko pong tinanim dito, kaya lang yun nga medyo wala mo na sa plano. Sabi ko nga yung mga plano na nasa sacrifice gawa ng mga plano nagbabago, kagaya ng mga chiko na namin. Baka maglagay din ako ng chiko pala. So kahit pa isa-isang puno, di ba? Kung ano pa ang meron. Mansanitas meron na tayo. Yung mga Indian mango meron na.
Ayan, karamay. Meron na tayong miracle fruit, pili. Ayan, yung mga magandang mangga ni Lola, meron na din. So, avocado, kasoy. Ewan ko lang kung masasacrifice po itong kasoy na ito. Tapos yung mga niyog, napaka-importante. Sana ano tayo. Kailangan na pala naming maglagay din ng asin. So, ayan mga farmer, salt, abono. Kailangan na din. So, yung mga kinain ng ano, papalitan natin na ng avocado. So, kailangan lang ng dilig sa bagay. May plano naman na ako na ano, pagka ang tag-init na naman, kailangan talagang diligan ng husto. So, may gripo naman na konting ano na lang naman yan, konting effort na lang, 'di ba? So, bilin, kulit. Yan po yung gagawin natin. Yung rambutan kasi may gusto kong bilhin, yung malaki na May message nga ako kay tita, yung binibilan ko sa palayan, kasi yun talaga legit ano. May discounted pa tayo doon mga farmer kahit medyo malayo. Sabi ko, tita, kung may mabibili rambutan, 2,500 na lang yan, sabi niya, kung ano. So, tingnan natin yung rambutan na yan. Namumunga na, malaki na. Santol meron na rin tayo, Bangkok. Ang problema nito mga farmer, naliliman ito ng nadali ito ng ano, kaya hindi akasya. Ayun, tatalo siya. Kasi ito tinanim namin, maliit pa to, ang bilis lumaki ni akasya. Grabe ang akasya. Mabilis po ang akasya. Napansin nyo doon sa ano namin, sa may view deck doon, yung picture na yon. Linagay namin yon last year, maliit pa po yung akasya. Ngayon tingnan nyo, laki na. Ito, Bangkok ito. Pwede tayo magtanim muli ng isa pa siguro niyan, 'di ba? Hindi pa pala rin to. Kay Lola to So, hihingi ako ng budget kay Bebe na mga 20k siguro, aabotin din yan. Mga puno. Kung ano, mapadeliver na lang siguro. Hindi kakasya kay Carlo. Tingnan natin kung kayang ipa-deliver. Kasi malaki yung ano malaki yung rambutan. Tapos yung mga avocado, suha, dagdag tayo na isa pang suha. Avocado, yan. Santol na Bangkok siguro. Ano pa ba? Chico, kailangan. Malaki ng Chico. Bagay doon pala merong ibinigay si Junjun sa likod na Chico. Kaya lang yon, marketed yun mga ka-farmer. Ay, yung marketed po kasi iba sa grafted. Yung grafted, nagpatubo ng isang buto, pinutol, linagyan ng sayon. Yun yung grafted ano, ng sanga. Naglagay ng sanga ng matured na puno, sinuksok, pinagdugtong, tapos hinintay yun yung grafted. Yung ginawa ni Junjun, yung pinaugat niya po, binalatan niya yung sanga, binalot niya ng lupa, umugat, tapos pinutol. Yun ang itinanim doon. So yun po yung kaibahan nila. Kaya medyo mas maganda pa rin talaga yung grafted kasi may ano siya, may from buto, di ba, na ano. So, pero okay naman na, naka-recover naman na, nailipat kasi yun So, maglilista tayo ng mga pwedeng itanim na hindi na po mapapakialaman. Yung mga kalamansi nga dito na sacrifice din, yung ano namin, yung tawag dito, yung tinanim ko na ano dyan, di man nagbubunga din, yung kiat-kiat, pero hindi naman kiat-kiat, kulay green parang ano din lang, parang pero lumaki yun nakabunga din yun, parang dalandan. Di kaya ng init. Lemon nga dito, hirap na hirap. Lemon, mahirap. Yan, mamaya pasyalan natin yung pagtataniman natin ng avocado. Yung ano, next week siguro. Hindi naman kami aalis. So yan, pero bago po pala
taghabagat at sumungit ang panahon, one round pa sa Masinloc. Bitin ako sa Masinloc mga farmer magwa one round pa kami sa Masinloc. I miss Masinloc already mga farmer. Yung ano nga, Maribeles di pa napapasyalan din. So ayun, sabi ko bili tayo ng panglumpia bago magmahal yung yellowfin. Stock tayo ng mga ilang kilo para kung ano, mga at least 2 months man lang na magamit kesa naman bibili tayo ng medyo na galonggong dito. Doon na tayo sa fresh naman, na lang natin. So ayun, at ayan, balikan natin. Hindi naman siguro mamamatay itong santol, medyo natabunan ng kaunti yung kanyang hindi naman siguro mga farmer. Kaya lang nagbunga na yan, kaya lang wala, hindi nagtuloy-tuloy. Tatalo siguro sa araw, kulangan ng araw, may lilim Ayan, umulan na mga farmer yan tuwing hapon na talaga, tag-ulan na. Pero alam nyo, ako kanina, kasi wala pa pong dumarating na mga guest. Nag-ano muna tayo dito. Yan, pakita ko lang. Sana naman tayo. Ayan, okay lang. Ayun, pick up ng lechon. So di ba umulan na kanina, kahapon, pero ang lupa po parang wala pang isang dangkal ang nape-penetrate. Kaya yung lychee, nagdilig pa rin ako kanina. Ganun po, akala ninyo ay okay na, inulan na. Yun nga yung sinasabi ko, na hindi po ganun kabilis. Maganda sana kung asan ba yung hinuhukay ko dito. Naglilipat nga sana ako ng papaya kanina. Pakita ko lang, ganun katindi. Ayan tingnan nyo. Tingnan nyo po. Ito, wala pa, tuyong. Hanggang dito lang yung nabasa 1 inch nga lang Ayan. Ito, after that, ito na, tigas. Ito, wala pa rin po yan. Ganun pa rin. Kaya sabihin nyo, umulan na, pero hindi, kulang pa po yan. Pero yung mga maliliit na okay na na yan, naaabot na yung maganda ng tubig. Pero ito, ayan mga farmer, lagay din po tayo ng Carabao manure. Ayan, nukay ko dito, lagay tayo kanina. Ayan, meron din, tingnan nyo, Carabao manure din po yan, ikot. Ayan so okay lang yan, mamix-mix ng konti para hindi po mabigla yung halaman. Baka mamaya uminit din, pero hindi po ganun yan, hindi kasi init ng manok. Grabe ang manok mga farmer. Ayan, so ayan mga natin. Tapos ako'y excited kasi meron po ako na konta kasi si tita yung kinukuhanan ko, maliliit lang po yung mga avocado. Nakahanap tayo ng drum size worth 1,500 po ang isa. So ngayon, pinag-iisipan ko, pag dito ko po kasi tinanim, tingnan nyo dito, tinitingnan ko yung ng bunga, baka mamaya lumabas naman dito sa kabila, di ba? So sa bagay pwede dito, or ibababa natin. Pwede nating ilagay dito sa gilid, ibababa natin dyan. Mas mas tawag dito, mas malapit siya dito, mas malayo doon sa bakod, kasi baka mamaya maka-istorbo naman tayo. Ayan, excited na ako kasi marami-rami po yun. Ang in-order ko ay siguro, actually hindi pa pala, pinaplano ko palang orderin kasi sa Batangas pa daw po sila, pero ngayong June may delivery daw. So bandang Pampanga, Bulacan, mga gustong magpasabay na daw. So may mga picture siya,
legit naman mga ka-farmer. Eh alam niyo naman nasa Batangas talaga yan eh. Diba? So ayun, umulan na naman, no? Ayan lang, balita ko lang po mga ka-farmer, maikli lang ang vlog natin, wala tayong aksyonan dito. Papaya nga na andun pa, iniwan ko na lang sa main yog. Umuulan-ulan naman, hindi naman mainit, so wala pang problema. So ayun, may mga picture siya, yung avocado ang laki na po nung ano, matutuwa kayo. 1,500, I think it's worth of ano naman, bisyo. Basta importante itong itatanim natin ngayon ay ano na, kumbaga permanent na, no? Hindi na yung siyempre due to mga pagbabago nga at para din naman sa ika-uunlad, no, negosyo, nasa-sacrifice natin kasi sino ba naman mag-aakala magpapatambak tayo dito, di ba? Yung magiging parking uli yun. Wala po sa vision yun nung nag-uumpisa kami. Kasi unang-unang wala po sa isip namin na magkakaroon ng kainan dito. Kaya lang, yun na nga. Dito tayo pinunta ng Kapalaran. Kaya, ayun, medyo na-sacrifice po yung iba. Kaya, replant na lang tayo. At ang kinaganda naman, may mga mabibili naman po na mga hindi ka na aantay ng mahabang panahon. So ayun, may mga guyabano din po tayo na may mga nasacrifice din tayong guyabano, so tatanim din tayo ng guyabano. Kaya maganda po itong nangyari na natambakan na ayos po yan. So malay natin, di ba, mapariprap natin yan, who knows. Di natin ano, di ba, so kung mapapariprap natin yan, di ayos na pala, wala na tayong masyadong alalahanin. Yung mga puno naman na yun, hindi naman kagaya ng mga acacia na talagang sumisira ng ano di ba, ng kung maididikit mo man. Pero syempre dito, ang lawak naman na po yan, no? Ang lawak na. Yung nyug naman, ano naman yan So pwede nating isingit yung avocado. Ito patay na din po, ito palang nyug na to. Ayan, no? Ito patay na rin to. Wala na to, patay na rin to mga farmer. Ayan. So ito, alin pa yung isa? Alam ko may patay pa doon na isa. So ito patay na to. Ayan, wala na yan. Hinain na ng tuluyan yun. Kasi kung ididikit natin, baka man dito siguro medyo lalapit tayo, or diba dito. So yan po yung ating pinag-iisipan. For the meantime, syempre, habang nag-aantay tayo, papaya, mga farmer, yung mga short term. Diba? So, ayun. Inuulan na tayo. Tapusin ko pa yung vlog dito sa kabila. So, ayan, marami pong salamat at magandang buhay.